Sinira ni Carlos ang preno ng kotse ko bago ang biyahe ko sa labas ng bayan. Umaasa siyang mawawala ako para tuluyan na siyang lumaya kasama ang babae niya. Ngunit dahil may hinala na ako, lihim kong ipinagpalit ang kotse ko sa kotse ng kaniyang kabit. Nang mabalitaan niya ang isang madugong aksidente sa expressway, labis siyang nagalak hanggang sa makita niya kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Bago tayo magsimula sa kwento natin ngayon, isulat muna sa comment section kung saang syudad kayo nanonood. Manila, Cebu, o sa ibang bansa. Dalangin ko sa lahat ng nag-like at nag-subscribe na manatili kayong malusog at pagpalain. Dati, ang kasal namin ni Carlos ay parang isang mainit na tahanan. Isang kanlungan na laging nagbibigay ginhawa sa dibdib. Naniwala ako na hanggat kasama ko si Carlos, magiging maayos ang lahat sa buhay. 8 taon ay hindi maikling panahon. Binuo namin ang lahat mula sa wala, mula sa isang maliit na upahang bahay na may tumutulong bubong kapag umuulan, hanggang sa magkaroon kami ng isang simpleng bahay na dati ay pangarap lang namin bago matulog. Dati, si Carlos ay isang mapagmahal na lalaki. Hindi niya nakakalimutang dalhan ako ng paborito kong pagkain pag uwi niya galing trabaho. Kabisado niya ang maliliit kong gawi. Alam niya na hindi ako makatulog nang walang dim na ilaw. Alam niya na lagi akong natatakot kapag malakas ang kulog. At sa tuwing ako ay nag-aalala, hahawakan niya ang kamay ko at sasabihing hanggat magkasama kami. Wala akong dapat katakutan. Ang mga salitang iyon ay nagpapadama sa akin ng seguridad. Ang pagbabago ay hindi dumating ng sabay-sabay. Unti-unti itong lumitaw. Halos hindi napansin tulad ng maliliit na lamat sa dingding na sa simula ay hindi nakikita. Ngunit sa kalaunan ay lumaki at hindi na kayang baliwalain. Si Carlos ay nagsimulang umuwi ng mas gabi kaysa sa dati. Sabi niya, maraming trabaho. Tumaas ang target sa opisina at ang mga bagong proyekto ay nangangailangan ng overtime. Sinubukan kong maniwala. Gusto ko laging maging isang asawa na sumusuporta, hindi naghihingi. Ngunit may iba. Hindi lang ang oras ng pag-uwi niya ang nagbago, kundi pati na rin ang paraan niya ng pagtingin sa akin. Dati, ang mga mata niya ay mainit. Ngayon, ang tingin niya ay parang nilalagpasan ako. Para bang ang isip niya ay nasa ibang lugar. Mas madalas siyang abala sa kanyang cellphone. Kahit sa hapunan, ang maliit na screen ay tila mas interesante kaysa sa aming usapan. Kung may pumasok na mensahe, ngingiti siya ng bahagya. Isang ngiti na hindi na niya ibinibigay sa akin. Sinubukan kong paalisin ang pagdududa. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na baka masyado lang akong sensitibo. Baka ito ay isang yugto lamang. Bawat relasyon ay dumadaan sa yugto ng pagkabagot. Hindi ba't sinasabi ng lahat iyon? Ngunit ang instinct ng isang babae ay bihirang mali. Isang gabi, habang naliligo siya, nagring ang cellphone niya sa mesa ng sala. Sumindi ang screen, nagpakita ng pangalan ng isang babae. Isang pangalan na hindi ko pa narinig. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko agad hinawakan. Tumayo ako at tiningnan ang screen hanggang sa matapos ang tawag. Nanginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa gilid ng bangin. Alam na ang isang maliit na hakbang ay magbabago ng lahat. Nang lumabas si Carlos mula sa banyo, normal lang ang itsura niya, ngumiti pa nga. Ngunit nang makita niya ang cellphone niya, nagbago ang mukha niya saglit, ilang sandali lang. Pagkatapos ay bumalik ang kalmado niyang ekspresyon. Sino ang tumawag kanina? Tanong ko ng mahina. Katrabaho, sagot niya ng maikli. Hindi siya tumingin sa akin habang sumasagot. Mula ng gabing iyon, hindi na naging mapayapa ang puso ko. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay na dati ay binabaliwala ko. Ang mahinang amoy ng ibang pabango na nakakapit sa kanyang kamiseta. Ang mga mensahe na agad niyang binubura kapag lumalapit ako. Ang ngiti na lumalabas kapag may binabasa. Tapos nawawala kapag napansin niyang tinitingnan ko siya. Kinamumuhian ko ang pakiramdam na maging isang asawang parang amateur detective, puno ng pagdududa at kawalan ng seguridad. Sinubukan kong iwaksi ang mga hinala ko. Hanggang sa isang gabi,
May narinig akong hindi ko dapat narinig. Nang gabing iyon, nagising ako dahil uhaw. Madilim at tahimik ang bahay. Habang papunta ako sa kusina, nakita ko ang ilaw mula sa maliit na silid-aralan sa dulo ng pasilyo. Hindi sarado, nang maayos ang pinto. Mula sa siwang, narinig ko ang mahinang boses ni Carlos na nagsasalita. Malambing ang tono ng boses niya, naiiba sa karaniwan. Huminto ako sa paglakad. Hindi ko marinig ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit isang pangungusap ang malinaw na narinig. Hintayin mo lang. Matatapos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang boses niya ay parang pangako. Hindi pangako para sa akin. Sumikip ang dibdib ko. Bumalik ako sa silid nang hindi naglakas loob na sumilip pa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang kisame ng kwarto habang nagtatanong sa Diyos. Ano ang pagkakamali ko? Hindi ba ako sapat na matiyaga? Hindi ba ako sapat na mapagmalasakit? O may puso na nga bang lumihis? Kinabukasan, kumilos si Carlos na parang walang nangyari. Nag-alok pa nga siyang ihatid ako sa opisina. Ang kaniyang matamis na ugali ang mas nagpakaba sa akin. Mayroon siyang itinatago sa likod ng biglang pag-aalala na iyon. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng balita mula sa opisina na kailangan kong lumabas ng bayan sa loob ng 2 araw para dumalo sa isang mahalagang pulong. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa proyekto na matagal ko ng hawak. Nang ibinalita ko ang balita, tila natahimik si Carlos sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mabuti iyan. Nararapat ka talaga sa pagkakataong iyan, sabi niya. Ngunit muli, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan nang gabing bago ang pag-alis ko. Bigla niyang sinabi na titingnan niya ang kotse na gagamitin ko. Sabi niya, ayaw niyang may mangyari sa daan. Tumango ako, nagpapasalamat sa kanyang pag-aalala. Ngunit nang makita ko siyang matagal na nakatayo sa garahe, may seryosong ekspresyon habang may tinitingnan, muling bumalot sa akin ang kakaibang pakiramdam. Sinubukan kong ipagtabuyan ang masamang iniisip, ngunit ang maliit kong puso ay mahinang sumisigaw. Mayroong mali. Hindi ko pa alam noon na ang maliit na pagdududa na matagal ko nang itinago ay malapit nang maging isang malaking bagyo na sisira sa lahat. At hindi ko pa alam na ang mga gabing puno ng dasal na iniuukol ko sa Diyos ang magiging tanging tanglaw kapag nagsimulang bumagsak ang aking buhay dahil sa isang pagtataksil na hindi ko kailanman naisip. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa katapusan. Ito ay tungkol sa simula ng mga bitak na hindi ko na kayang punan ng pasensya lamang. At sa kaibuturan ng aking puso, nagsimula akong mapansin ang isang bagay na pinakamasakit. Ang taong nangakong poprotektahan ako ay marahil ay nagpaplano ng buhay nang wala ako. Ang imbitasyon sa pulong ay dumating sa isang kakaibang panahon. Tila sinadya ng buhay na bigyan ako ng paraan palabas. Sa sandaling masikip ang aking puso sa pagdududa, hinirang ako ng opisina na dumalo sa isang mahalagang pagpupulong sa labas ng bayan. Ang proyekto na matagal ko nang hinahawakan ay sa wakas ay nabigyan ng pansin ng pamunuan. Kung magiging maayos ang lahat, malaki ang pagkakataon na umakyat ako sa posisyon. Dati, ang ganitong balita ay magiging maliit na dahilan upang ipagdiwang sa hapunan kasama si Carlos. Siguradong yayakapin niya ako ng buong pagmamalaki at sasabihin na alam niyang kaya ko. Ngayon, iba ang reaksyon niya. Ngumiti nga siya. Binati niya ako. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kaniyang mga mata. Mabuti iyan. Bihirang dumating ang ganitong pagkakataon. Sabi niya ng mahina. Tumango ako. Sinusubukang basahin ang isang bagay sa kanyang mukha. May maliit na pagtigil bago siya nagpatuloy sa susunod na pangungusap. Kailan ka aalis? Bukas ng umaga. Natahimik siya ng ilang segundo. Masyadong matagal para sa isang normal na sagot. Sige, mamaya ng gabi titingnan ko muna ang kotse mo. Ayoko kasing may mangyari sa daan. Ang mga salitang iyon ay tila normal. Pag-aalala ng isang asawa. Ngunit ewan ko ba kung bakit may tono na nagpaparamdam sa aking hindi komportable ang dibdib. Nang gabing iyon,
Pagkatapos ng hapunan, na tila matabang dahil sa kaunting pag-uusap, lumabas si Carlos, papuntang garahe. Mula sa bintana ng sala, nakikita ko ang anino niya na gumagalaw sa ilalim ng madilim na ilaw. Binuksan niya ang hood ng kotse. Napakatagal, paminsan-minsan, yumuyuko siya, tila may tinitingnan ng napakalalim. Tumayo ako sa likod ng kurtina. Tahimik na nagmamasid. Muling bumulong ang aking maliit na puso. Bakit ngayon niya lang pinansin ang kotse ko? Samantalang dati, ay bihira niya itong hawakan. Sa nakalipas na ilang buwan, ako pa nga ang madalas na umaasikaso ng regular na serbisyo. Laging may dahilan siya na abala. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Baka masyado lang ako nagdududa. Baka ang sakit na hindi pa gumagaling ang nagpapatingin sa akin ng mga ordinaryong bagay bilang kahina-hinala. Ngunit ng gabing iyon, mas matindi ang kutob ko kaysa dati. Nang bumalik si Carlos sa bahay, kalmado ang mukha niya. Masyadong kalmado. Ligtas na. Walang problema, sabi niya habang kumukuha ng baso ng tubig. Tumango ako. Salamat. Ngumiti lang siya ng tipid, tapos naglakad papunta sa kwarto, nang walang yakap, nang walang halik sa noo. Tulad ng dati tuwing aalis ako, sa kama. Nakatingin ako sa likod niya na nakatalikod sa akin. Ang pagitan namin ay tila malayo, kahit ilang sentimetro lang. Naalala ko ang pag-uusap ng gabing iyon. Ang pangungusap na hindi ko sinasadyang narinig. Hintayin mo lang. Matatapos din ang lahat, sa lalong madaling panahon. Ano ang ibig sabihin niya? Matapos sa paanong paraan? Pinikit ko ang mga mata ko. Sinubukan kong magdasal sa isip. Humihingi ng gabay sa Diyos para bigyan ako ng kapayapaan. Ngunit ang dumating ay ang mas matinding kaba. Alas, 2 ng madaling araw. Nagising na naman ako. Ewan ko, kung dahil sa panaginip o dahil sa aking isip na ayaw tumigil sa pag-iisip. Dahan-dahan akong umupo at nakita si Carlos na natutulog sa tabi ko. Payapa ang mukha niya. Walang tanda ng isang taong may itinatago. Bumaba ako sa kama at dahan-dahang naglakad papunta sa sala nang hindi ko talaga alam kung ano ang hinahanap ko. Marahil gusto ko lang makasigurado na hindi ko lang pinapangarap ang lahat. Tumayo ako sa harap ng bintana na nakaharap sa garahe. Nakaparada ang kotse ko gaya ng dati. Tahimik na hindi gumagalaw. Tila walang nangyari. Ngunit sa loob ko ay may boses na patuloy na nagtutulak. Suriin, suriin, bago mahuli ang lahat. Halos lumabas na ako, ngunit huminto ako. Kung lalabas ako ngayon, ano ang gagawin ko? Hindi ako mekaniko. Hindi ko alam kung ano ang hahanapin. Bumalik ako at umupo sa sofa. Niyakap ang mga tuhod ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming kasal, natakot ako sa posibilidad na hindi ko malinaw na matukoy. Masyadong mabilis dumating ang umaga. Mas masigla si Carlos kaysa dati. Naghanda pa nga siya ng almusal. Isang bagay na bihira niyang gawin kamakailan. Gusto kong maging maayos ang iyong paglalakbay, sabi niya habang inilalagay ang plato sa harap ko. Ang tunog ng kutsara na nagbabanggaan sa plato ay mas malakas kaysa dati dahil pareho kaming tahimik. Inihatid niya ako hanggang sa harap ng bahay. Hinawakan niya ang balikat ko nang sasakay na ako sa kotse. Mag-ingat ka. Malalim ang titig niya. Hindi ko alam kung iyon ay titig ng pag-aalala o iba pa. Sumakay ako sa kotse. Dahan-dahang isinara ang pinto. Hawak ko ang manibela. Mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa dati. Bago pa andarin ang makina, lumingon ako kay Carlos na nakatayo pa rin sa teras. Kumaway siya. Sa loob ng ilang sandali, nakita ko ang isang ngiti na hindi ko maintindihan. Hindi ngiti ng pagmamalaki. Hindi ngiti ng kalungkutan. Mas parang isang taong naghihintay ng isang bagay na mangyari. Nilunok ko ang laway ko. Bigla akong hindi pumihit ng susi. Muling lumitaw ang kutob. Mas malakas kaysa dati. Binuksan ko ulit ang pinto. At nagpanggap na may nakalimutan. Sandali. Nakalimutan ko ang dokumento. Medyo nagulat si Carlos. Pero agad siyang tumango. Oh, sige. Kunin mo muna. Bumalik ako sa loob ng bahay.
ngunit hindi para kumuha ng dokumento. Tumayo ako sa sala. Sinubukang mag-isip ng malinaw. Kung lahat ng ito ay pagdududa ko lang, magmumukha akong tanga. Ngunit kung hindi, maaaring nakatayo ako sa gilid ng isang bagay na mas madilim. Nagpasya ako ng isang bagay. Hindi ako aalis agad. Mag-iimbestiga muna ako. Ang araw na iyon ang naging punto kung saan tunay na sinubukan ang aking tiwala hindi lamang kay Carlos kundi pati na rin sa aking sarili. At nang hindi ko namamalayan, ang maliit na desisyon na hindi agad umalis ng gabing iyon ay magbabago ng direksyon ng aming buhay magpakailanman. Ang desisyon na wag agad umalis ng gabing iyon ay hindi isang pabigla-biglang desisyon. Ito ay nagmula sa isang pakiramdam na matagal ko nang itinago. Isang pakiramdam na patuloy na kumatok ng mahina sa dibdib at humihiling na pakinggan. Bumalik ako sa kwarto at nagkunwari na kumuha ng mga papeles. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa isang bagay na tiyak, kundi dahil sa takot sa posibilidad na hindi pa nakikita. Nakatayo si Carlos sa kusina nang lumabas ako ulit. "Nahanap mo na ba ang dokumento?" Tanong niya. "Oo." Sagot ko ng maikli. Tiningnan ko ang mukha niya. Nang mas matagal kaysa dati, naghahanap ng siwang, naghahanap ng kaba, ngunit mukha siyang kalmado. Masyadong kalmado. "Sige, mag-ingat ka sa daan," sabi niya ulit. Ngayon, tuluyan na akong sumakay sa kotse at pinasigla ang makina. Gayunpaman, hindi ako agad dumiretso sa pangunahing kalsada palabas ng bayan. Umiikot lang ako sa subdivision, tapos huminto sa isang sulok na hindi makikita mula sa bahay. Pinatay ko ang makina. Mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko sigurado kung ano ang hinahanap ko. Ngunit may isang bagay na alam ko. Kung aalis ako nang hindi ko sinisiguro ang anumang bagay, hindi ako kailanman magiging payapa. Ilang minuto pagkatapos, nakita kong bumukas ang pinto ng bahay. Mula sa malayo, mabilis na lumabas ang anino ni Carlos. Tiningnan niya ang kalsada na dinadaanan ko kanina, tapos bumalik sa loob. Nanginig ang maliit kong puso. Bakit tila sinisigurado niyang umalis na ako? Mga 10 minuto pagkatapos, lumabas ulit siya. Ngayon, may cellphone sa tainga. Matagal siyang nakikipag-usap sa terrace, naglalakad pabalik-balik. Mukhang tensyonado ang mukha niya. Hindi ko marinig ang sinasabi niya. Ngunit sapat na ang kanyang ekspresyon para lalo akong makumbinsi na mayroon siyang hinihintay. Matapos ang pag-uusap, bumalik siya sa loob ng bahay at hindi na lumabas muli. Nanatili akong nakaupo sa loob ng kotse. Naghalo-halo ang pakiramdam ko. Galit, lungkot, at takot. Kung may pinlano nga, malamang ay nangyayari na ang plano. Tiningnan ko ang manibela. Bigla na lang, ang kotse na karaniwan kong ginagamit araw-araw ay tila kakaiba. Nagbalik ang isip ko sa nakaraang gabi, sa paraan ni Carlos na suriin ang kotse ng napakatagal, sa titig na hindi ko maintindihan. Nang hindi nag-iisip, bumaba ako sa kotse at binuksan ang hood. Hindi naman ako mekaniko. Sapat ang alam ko sa mga pangunahing bagay. Lahat ay tila normal. Walang kakaiba. Ngunit iyon ang mas nagpakaba sa akin. Dahil kung may sadyang ginawa, hindi iyon isang bagay na madaling makita ng isang ordinaryong tao na tulad ko. Dahan-dahan kong isinara ang hood. Sa ganitong sitwasyon, umaasa ako na ito ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Nais kong maging isang asawa na masyadong nagdududa, hindi isang asawa na nahaharap sa mapait na katotohanan. Ngunit ang aking kutob ay hindi kailanman naging ganito kalakas. Kinuha ko ang cellphone at muling binuksan ang lumang mensahe na minsan kong nakita nang sandali ilang araw na ang nakalipas. Ang mensahe mula sa babaeng iyon. Mga salita na nagpahirap sa aking paghinga. Kailan matatapos ang lahat ng ito? Ayoko nang patuloy na magtago. Maikling sagot ni Carlos. Relax lang. Hindi magtatagal. Ang mga salitang iyon ay muling umalingaw-ngaw sa aking ulo. Hindi magtatagal. Ano ang hindi magtatagal? Pinikit ko ang aking mga mata sa loob ng aking puso.
Ipinagdarasal ko sa Diyos na bigyan ako ng lakas ng loob na harapin ang anumang mangyayari. Pagkatapos ay kumilos ang kamay ko, nang walang pag-aalinlangan. Tinawagan ko ang isang taong matagal ng tahimik na saksi sa pagbabago sa aming tahanan. Siya ang tanging taong nakakaalam ng aking hinala at siya rin ang taong ilang beses nang hindi sinasadyang nakakita kay Carlos kasama ang babaeng iyon sa isang cafe. Nag-alala ang boses niya nang sinagot niya ang telepono. Umalis ka na ba? Hindi pa? Sagot ko ng mahina. Kailangan ko ang tulong mo. Ilang oras pagkatapos, nagsimulang mabuo ang isang simple, ngunit mapagpasyang plano. Kung may mali nga sa kotseng iyon, hindi ako ang uupo sa likod ng manibela nito. Maingat akong bumalik sa bahay nang malaman kong umalis na si Carlos. Wala ang kotse niya sa garahe. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Tumayo ako ng ilang segundo sa sala, nakatingin sa dingding na dati puno ng aming tawanan. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa isang kakaibang lugar, sa tulong ng taong pinagkakatiwalaan ko. Ang kotse na dapat kong gamitin ay wala na sa dating pwesto. Isang pagpapalit ang ginawa ng napakabilis at walang ingay. Hindi para saktan ng sinuman, kundi para lang masiguro ang katotohanan. Nang matapos ang lahat, tumayo ako at tiningnan ang bakuran ng bahay na may magkahalong damdamin. Kung mali ang hinala ko, masyado na akong lumayo. Ngunit kung tama, marahil ngayon ang araw na sa wakas ay matatanggal ang maskara. Nang gabing iyon, hindi ako umalis ng bayan. Dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko nang hindi ipinaalam kay Carlos. Sinabi ko sa opisina na ipinagpaliban ang aking pag-alis dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakbay, hindi tumigil ang isip ko sa pag-iisip. Hindi ko gustong gumanti ng kasamaan. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong minsang nanumpa ng katapatan para sa sarili niyang kalayaan. Nagsimulang gumabi nang umalog ang cellphone ko. Lumabas ang pangalan ni Carlos sa screen. Tinitigan ko ito ng ilang segundo bago sagutin. Nakadating ka na ba? Tanong niya ng mabilis. Hindi pa. Mahaba pa ang biyahe. Sagot ko ng mahinahon. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila kakaiba. Sige, mag-ingat ka na lang. Maikling sabi niya, tapos ibinaba ang telepono. Ang tono ng boses niya ay tila kinakabahan. Tiningnan ko ang kalangitan sa gabi sa bintana ng kotse. Mabigat ang pakiramdam ko. Tila naghihintay ng isang bagay na hindi ko maiiwasan. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang desisyon na manatiling tahimik at hindi agad magbintang ay ang pinakamasakit na desisyon dahil ang katahimikan ay nangangahulugang pagbibigay ng oras sa katotohanan upang lumabas sa sarili nitong paraan. At tanging masasandigan ko na lamang ay ang pag-asa na kapag dumating ang katotohanan, sapat pa rin ang aking lakas upang ito'y tanggapin. Ang gabing iyon ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwan. Nasa aking lumang kwarto ako sa bahay ng mga magulang ko. Ang kwarto na dati saksi sa aking mga pangarap bago ako ikasal. Ang mga dingding nito ay malambot pa rin ang kulay. Ang kahoy na aparador nito ay marahan pa ring umaalingaw-ngaw kapag binubuksan. Lahat ay tila pareho maliban sa akin. Hindi na ako ang babaeng puno ng pag-asa. Ako ay isang asawa na naghihintay na lumitaw ang katotohanan. Mula hapon, hindi nawala sa aking kamay ang cellphone ko. Hindi ko alam kung anong balita ang hinihintay ko. Marahil ang balita na ayos lang ang lahat, o marahil ang balita na magpapatunay sa aking kutob sa tuwing sumisindi ang screen. Dahil sa ordinaryong notification, lumalaki ang tibok ng puso ko. Ngunit lahat ng iyon ay walang saysay na mensahe. Hanggang sa wakas, bago maghating gabi, dumating talaga ang tawag na iyon. Hindi sa cellphone ko, kundi sa cellphone ni Carlos. Alam ko, dahil ilang minuto, bago noon, ay nagpadala siya ng maikling mensahe sa akin. Nasaan ka na? Kalmado kong sagot. Nasa daan pa. Pagkatapos noon, wala nang sagot. Pagkatapos, mga alas 11 ng gabi, umalog na naman ang cellphone ko. Ngayon,
Si Carlos ang tumawag. Iba ang tono ng boses niya. Tense. Hindi regular ang paghinga niya. Nasaan ka ngayon? Tanong niya ng mabilis. Huminto ako sandali bago sumagot. Nasa biyahe pa. Bakit? Sa kabilang linya ay may narinig akong ibang boses. Parang may nagsasalita ng malakas, ngunit hindi malinaw. Pagkatapos ay dahan-dahang sinabi ni Carlos. Halos pabulong sa sarili. Imposible. Agad na nanginig ang puso ko. Ano ang nangyari? Tanong ko. Sinubukan kong panatilihing matatag ang tono ng boses ko. Hindi siya agad sumagot. Ang ilang segundo ay tila mahabang minuto. May aksidente sa expressway. Sabi niya sa wakas. Ang kotse mo. Ang pangungusap ay nanatiling nakabitin. Pinikit ko ang mga mata ko sandali. Kaya ito ang hinihintay ko. Anong uri ng aksidente? Tanong ko ng mahina. Nagbago ang boses ni Carlos. Sa simula ay tila nagpapanik. Pagkatapos, kakaiba. Parang may bahid ng ginhawa sa loob nito. Sabi niya, malubha ang aksidente. Huminto siya ulit. Naaamoy ko ang mukha niya noon. Siguro putla, siguro nalilito, o siguro may itinatago na mas malalim. At nang akalain niyang ako ang nasa loob ng sasakyan, may isang bagay na hindi niya kayang itago ng lubusan. Ang tono ng kaginhawaan. Narinig ko ito ng napakahina, ngunit sapat na malinaw para sirain ang natitirang tiwala ko. Pagkatapos ay mas malinaw na narinig ang isa pang boses mula sa kabilang linya. Parang may nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Biglang natahimik si Carlos. Napakatagal. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi niya na nagbago ang boses. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang sandali. Narinig ko siyang nagsalita ulit. Ngayon, may tono ng kawalang paniwala. Hindi siya. May mahabang pagtigil. Pagkatapos ay narinig ang malakas na paghinga niya. Ano ang pangalan niya? Tanong niya ng mahina. Ang pangalan ay sa wakas ay nabanggit. Ang pangalan ng babae na matagal nang tahimik na lumalabas sa pagitan ng aming kasal. Hindi ko marinig ng malinaw mula sa aking cellphone. Ngunit sapat na ang reaksyon ni Carlos bilang sagot. Marahil ay halos mahulog ang cellphone niya mula sa kamay. Paano nangyari? Sabi niya ng mahina. Siguradong nanginginig ang mga kamay niya ngayon. Hinayaan ko siyang malunod sa pagkalito ng ilang segundo. Bago sa wakas ay nagsalita. Carlos, tila nagulat siya. Nang marinig ang boses ko, na nakakonekta pa rin. Wala ako sa kotse na iyon. Katahimikan, napakalalim na katahimikan. Hindi na siya tensyonado dahil sa aksidente, kundi dahil sa iba pa, takot. Hindi ako umalis kaninang umaga. Sabi ko ng dahan-dahan. Nasa bahay ako ng mga magulang ko. Sa kabilang linya, walang sagot, tanging malalim na paghinga na lalong nagiging hindi regular. Naiisip ko ang kanyang isip na umiikot. Sinusubukang ayusin muli ang plano na ngayon ay nagulo. Sinusubukang intindihin kung paano nagkamali ang lahat sa inaakala niyang mangyayari. Kung paano ang kotse ay napasakay ng ibang tao. Kung paano ang pangalang nabanggit ay hindi ang pangalan ko. Carlos, dagdag ko ng mahina. Tila maluwag ang loob mo kanina. Agad siyang namutol. Nagulat lang ako. Ngunit nanginginig ang boses niya. At matagal ko na siyang kilala. Para hindi malaman kung kailan siya nagsisinungaling. Nang gabing iyon, ang katotohanan ay hindi dumating sa anyo ng pag-amin. Ito ay dumating sa anyo ng reaksyon. Ang reaksyon ng isang lalaki na nag-akala na nagtagumpay ang kanyang plano. Ang reaksyon ng isang asawa na nakadama ng pag-angat ng pasanin sa kanyang buhay. At ang reaksyon na nagbago sa takot nang malaman niyang hindi nangyari ang katotohanan ayon sa kanyang inaasahan. Kumusta ang sitwasyon doon? Tanong ko ulit. Ngayon ay mas matatag ang tono. Hindi siya agad sumagot. Medyo malubha. Sabi niya sa wakas. Malaki ang sira ng kotse. Hindi niya binanggit ang iba pang detalye. Hindi niya binanggit ang kalagayan ng babae. Hindi niya binanggit kung ano talaga ang nararamdaman niya. Ngunit alam kong ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa isang insidente sa daan. Iyon ay ang gabing nagsimulang magkabitak ang maskara.
At sa likod ng mga bitak na iyon, nakita ko ang bahagi ni Carlos na hindi ko kailanman gustong makita. Nauna akong bumaba sa tawag. Malamig ang kamay ko, ngunit ang isip ko ay tila napakalinaw. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Umupo lang ako ng tahimik sa gilid ng kama. Napagtanto ang isang bagay na pinakamasakit. Kung kaninang umaga ay umalis talaga ako nang hindi nakikinig sa aking kutob. Marahil ang pangalang binanggit ng gabing iyon ay ang pangalan ko. At ng gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, hindi lamang ako nakadama ng pagtataksil. Halos ako ay inalis. Matapos magtapos ang tawag, lalo pang tumahimik ang gabi. Matagal akong nakaupo nang hindi gumagalaw. Hindi dahil hindi ko alam ang gagawin, kundi dahil sa wakas, lahat ng mga piraso na nagkalat ay nagsimulang magkaisa sa aking ulo. Hindi mali ang aking kutob. Hindi lang basta hinala ng isang asawa na masyadong sensitibo ang aking pagdududa. May isang bagay na talagang pinlano. At nang gabing iyon, nabigo ang planong iyon. Mga kalahating oras pagkatapos, muling umalog ang cellphone ko. Si Carlos ulit. Ngayon, malaki na ang pagkakaiba ng boses niya. Wala na ang tonong tila ginhawa. Ang tanging naroon ay pagkabahala na sinisikap itago. Totoo bang hindi ka umalis kaninang umaga? Tanong niya ng mahina. Hindi, sagot ko ng mahinahon. Masama ang pakiramdam ko. Kaya ipinagpaliban ko ang paglalakbay. Natahimik siya. Sino ang gumamit ng kotse? Patuloy niya. Ang tanong na iyon ang halos nagpangiti sa akin. Nang mapait, hindi ba't dapat ako ang magtanong ng ganoon? Hindi ko alam. Sabi ko ng dahan-dahan. Hindi ba't ikaw ang mas nakakaalam? Muli, katahimikan. Tila naubusan ng sasabihin si Carlos. Narinig ko siyang huminga ng malalim at pagkatapos ay mabigat na inilabas ang hangin. Sabi niya, nasa lugar siya ng insidente. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. Maraming saksi ang kinuha, ang pahayag. Pinakinggan ko siya nang hindi pumupugol. Hinayaan siyang magsalita ng mas marami. Bawat salitang lumabas sa bibig niya ay lalo lamang nagpapakita ng pagkabahala na hindi niya kayang kontrolin. Alam mo ba? Sabi niya bigla, tila hindi gumagana ng normal ang preno ng kotse. Ang pangungusap ay nanatiling nakabitin sa ere. Tila may matigas na bagay na pumalo sa dibdib ko. Kaya totoo pala, hindi lang ang pakiramdam ko ang naglalaro. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag agad mag-react. Talaga? Sagot ko ng mahina. Napakakaiba naman. Hindi niya napansin ang pagbabago sa tono ng boses ko o marahil masyado siyang abala sa sarili niyang takot. Paano nagamit ang kotse ng ibang tao? Patuloy niya na parang nakikipag-usap sa sarili niya. Ang tanong na iyon ay para sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata sandali bago sumagot. Marahil dahil hindi lahat ng plano ay laging nagiging ayon sa inaasahan. Natahimik na naman siya. Ngayon ay mas matagal. Naiisip ko ang mukha niya sa ilalim ng maputlang ilaw ng kalsada. Siguro nakaupo siya sa bangketa o nakatayo at nakatingin sa sirang kotse. Siguro kakalabas lang niya sa katotohanan na hindi ako ang taong sangkot sa insidente. At marahil sa kauna-unahang pagkakataon, natakot siya sa sarili niyang anino. Gabi na akong uuwi, sabi niya sa wakas. Sige, sagot ko ng maikli. Naputol ang tawag. Tiningnan ko ang screen ng cellphone na ngayon ay madilim. Pakiramdam ko ay nakatingin ako sa katapusan ng isang bagay na dati ay buong lakas kong pinanindigan. Nang gabing iyon, hindi talaga ako nakatulog. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang napakasakit na kamalayan. Kung totoo nga na may sadyang elemento sa lahat ng ito. Kung gayon, ang taong matagal nang natutulog sa tabi ko ay itinaya ang aking buhay para sa sarili niyang kalayaan. Sinubukan kong alalahanin ang 8 taon ng aming kasal, ang lahat ng tawanan, ang lahat ng luha, ang lahat ng pakikipaglaban. Nagsisimula ba ang lahat sa isang drama sa dulo ng kuwento? Bago magmadaling araw, sa wakas ay nakatulog ako sandali.
Ngunit hindi nagtagal. Nagising ako sa tunog ng notification ng balita na pumasok sa cellphone ko. Ang insidente sa expressway kagabi ay nagsimulang balitaan ng maikli. Walang binanggit na maraming detalye, tanging pangkalahatang impormasyon tungkol sa isang aksidente na sinasabing dahil sa aberya sa sistema ng preno. Mabilis kong isinara ang screen. Nang umagang iyon, nang sumikat ang araw, muling pumasok ang mensahe mula kay Carlos. Nasa bahay na ako. 3 salita lamang iyon. Walang paliwanag. Walang karagdagang balita. Walang tanong tungkol sa aking kalagayan. Alam kong hinihintay niya akong magtanong. Ngunit ngayon ay pinili kong manahimik. Ilang oras pagkatapos, sa wakas ay umuwi ako. Nang buksan ko ang pinto, iba ang pakiramdam. Mas malamig. Mas mabigat. Nakaupo si Carlos sa sala. Gulo ang mukha. Pula ang mga mata. Ewan ko kung dahil sa kulang sa tulog o sa ibang dahilan. Nang makita niya akong pumasok, agad siyang tumayo. Ayos ka ba talaga? Tanong niya. Tiningnan ko siya ng diretso. Ayos lang ako. Mukha siyang nakahinga ng maluwag. Isang ginhawa na ngayon ay hindi niya na maitago. Ngunit sa likod ng ginhawa ay mayroong takot na malinaw na nakikita. Magkaharap kaming nakaupo. Wala nang espasyo na maaaring takpan ng pagkukunwari. Tila gustong may sabihin si Carlos. Ngunit hindi ito lumabas. Ako ang naunang nagsalita. Kagabi, tila gumaan ang loob mo nang malaman mong may insidente. Agad siyang umiling. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano? Tanong ko ng mahina. Yumuko siya. Mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang ipapaliwanag. Iyon ang unang pagkakataon na nagsabi siya ng totoo. Hindi niya talaga alam kung ano ang ipapaliwanag dahil walang paliwanag na makapagpapakatwiran sa pakiramdam ng ginhawa nang akalain niyang maaaring mapahamak ang kanyang asawa. Dahan-dahan akong tumayo. 8 taon. Carlos, nagtiwala ako sa iyo ng 8 taon. Hindi malakas ang boses ko. Sa halip ay kalmado. At marahil iyon ang mas nagpatakot sa kanya. Inangat niya ang kanyang mukha. Napakaputla. Sa kauna-unahang pagkakataon. Nakita ko ang isang lalaki na nawalan ng kontrol sa kanyang sariling plano. Hindi na puno ng pagtitiwala ang kanyang mukha. Hindi na puno ng mga lihim. Ang tanging naroon ay ang pagkakasala na nagsimulang umakyat sa ibabaw. At doon ko nalaman na ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang silid ay tila masikip. Kahit hindi nagbago ang sukat nito, nakatayo pa rin ako. Samantalang nakaupo si Carlos na tila mas mabigat ang balikat kaysa sa dati. Wala nang mabilis na lumabas na salita ng pagtatanggol mula sa kanyang bibig. Wala nang maikling sagot na sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ang tanging naroon ay katahimikan, at ang katahimikan ay madalas na mas tapat kaysa sa 1,000 salita. Dahan-dahang inangat ni Carlos ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa kakulangan sa tulog, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay. Hindi ko kailanman inakala na aabot ako sa ganito, sabi niya ng mahina. Ang pangungusap ay tila mahina, marupok, ngunit para sa akin, hindi iyon sagot. Hanggang saan ang ibig mong sabihin? Tanong ko ng mahinahon. Muli siyang natahimik. Nakikita ko ang labanan sa loob niya. Sa pagitan ng pag-amin sa lahat o patuloy na magtago sa likod ng kasinungalingan na masyadong komplikado upang ayusin. Alam ko na tungkol sa kanya. Patuloy ko nang hindi itinataas ang boses. Tungkol sa babaeng iyon. Tungkol sa inyong plano na mamuhay nang wala ako. Tinago ni Carlos ang kanyang mukha sa 2 kamay. Gusto ko lang matapos ang lahat ng walang gulo. Sabi niya ng mahina. Walang gulo. Halos natawa ako. Ngunit ang lumabas ay isang mahaba at mabigat na paghinga. Walang gulo. Ngunit sapat na ang katahimikan bilang sagot. Naalala ko muli ang mensahe na minsan kong nakita. Ang maikling pangungusap na ngayon ay tila isang kutsilyo. Hindi magtatagal, kaya ito ang ibig sabihin. Hindi niya kailangang sabihin ng detalyado
kung ano ang ginawa niya o pinlano. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasalita na. Ang kanyang takot ay inilabas na ang lahat. Hindi ako nagtanong tungkol sa teknikal. Ayoko nang marinig kung paano o kailan nagsimula ang lahat dahil sa huli. Isang katotohanan ang malinaw. Handa siyang mawala ako hindi dahil hindi na mahal, kundi dahil gusto niyang maging malaya sa responsibilidad na dati ay ipinangako niyang pananagutan. Kira, sabi niya ng mahina, hindi ko inakala na mangyayari ang lahat ng ito. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang hindi mo inakala ay hindi ako umalis ng gabing iyon, sagot ko. Ang pangungusap na iyon ang nagpaputla sa kanya muli. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi tadhana ang nagpabigo sa kanyang plano, kundi ang aking sariling desisyon. Ayoko gumanti ng masama. Patuloy ko. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. At ngayon alam ko na. Dahan-dahang tumayo si Carlos. Tila gustong lumapit, ngunit nag-aatubili. Nagkamali ako. Sabi niya, ang salitang iyon ay napakaliit kumpara sa epekto nito. Hindi nagsimula ang kamalian sa isang araw, sagot ko. Lumaki ito mula sa maliliit na kasinungalingan, na patuloy na inaalagaan. Naglakad ako papunta sa bintana. Tiningnan ang bakuran sa harap ng bahay na dati puno ng pag-asa. Ngayon, pakiramdam ko ay isang kakaibang lugar ito. 8 taon, Carlos. Hindi ako kailanman humingi ng higit pa sa katapatan at katapatan. Hindi siya sumabad. At ang pinakamasakit ay hindi lang tungkol sa ibang babae. Patuloy ko ng mahina, kundi tungkol sa katotohanan. Napakiramdam mo ay mas magiging maayos ang buhay mo kung wala ako. Bumuhos din sa wakas ang mga luha. Hindi malakas na iyak, kundi dahan-dahang agos na naghugas ng mga natitirang tiwala. Muling umupo si Carlos. Ngayon, mukha siyang lubos na wasak. Ngunit hindi dahil sa tuluyang nawala ako, kundi dahil napagtanto niyang ang kanyang plano ay naging isang kalamidad. Ang babaeng pinili niya para sa kanyang kinabukasan ay wala na sa kanyang buhay. Hindi dahil iniwan siya nito, kundi dahil iba ang sinabi ng tadhana at kailangan niyang harapin ang lahat ng ito. Nang mag-isa, hindi ako nakadama ng tagumpay. Hindi rin ako nakadama ng kasiyahan. Ang tanging nararamdaman ko ay pagod. Pagod na ipagtanggol ang isang taong lihim na gustong pakawalan ako sa pinakamalupit na paraan. Nang araw na iyon, gumawa ako ng isang desisyon na matagal kong ipinagpapaliban. Aalis ako hindi lang dahil sa galit, kundi dahil ang aking dignidad ay masyadong mahalaga para ipusta muli. Ayoko nang mamuhay kasama ang isang taong minsan nang nag-isip ng buhay nang wala ako sa ganoong paraan. Sinubukan akong pigilan ni Carlos. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sabi niya na nanginginig ang boses. Lumingon ako. Nagkaroon ka na ng pagkakataong iyon. Sa loob ng 8 taon. Hindi siya nakasalungat. Pumasok ako sa kwarto, kumuha ng ilang damit at mahahalagang dokumento. Bawat hakbang ay tila mabigat, ngunit kakaiba, tila magaan din. Para bang may malaking pasanin na sa wakas ay nabunot. Kahit na masakit, bago ako lumabas ng bahay na iyon, huminto ako sandali sa may pintuan. Hindi kita kinasusuklaman, sabi ko ng mahina. Ngunit hindi na ako makapanatili dito. Nakatayo siya nang walang magawa at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang isang lalaki na lubos na nawalan ng lahat. Hindi dahil may ibang kumuha, kundi dahil siya mismo ang nagpakawala. Maliwanag ang kalangitan ng araw na iyon, kabaligtaran ng aking puso na nananatiling maulap, ngunit sa kaibuturan. Alam ko ang isang bagay, masakit ang katotohanan, ngunit mas nakapipinsala ang mabuhay sa kasinungalingan. Ang mga araw pagkatapos kong umalis sa bahay na iyon ay tila tahimik. Hindi tahimik dahil walang ingay, kundi tahimik dahil wala ng taong matagal nang bumubuo sa aking routine. Wala ng 2 tasa ng kape sa umaga. Wala ng maliliit na pag-uusap tungkol sa maliliit na bagay bago matulog. Muli akong nanirahan pansamantala sa bahay ng aking mga magulang. Hindi sila nagtanong ng marami. Niyakap lang nila ako ng mas matagal kaysa sa dati.
At minsan, ang yakap na walang tanong ay mas nagpapayapa kaysa sa mahabang payo. Ang unang ilang linggo ay ang pinakamahirap. Hindi dahil namimiss ko si Carlos bilang asawa, kundi dahil namimiss ko ang dating ako. Ang ako na lubos na nagtitiwala. Ang bersyon na hindi kailanman nag-akala na ang taong mahal niya ay maaaring magplano ng buhay nang wala siya sa ganitong paraan. Bawat gabi ay nakikipag-usap ako sa Diyos ng tahimik. Hindi na humihingi ng sagot, kundi humihingi ng lakas upang tanggapin ang katotohanan. Natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang pagtataksil ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng ikatlong partido. Ang pagtataksil ay kapag pinili ng isang tao na isakripisyo ang kaligtasan at tiwala ng kanyang kapareha para sa kanyang sariling kaginhawaan. At iyon ay mas malalim kaysa sa simpleng pagtataksil. Ilang beses akong sinubukang tawagan ni Carlos. Mahaba ang kanyang mga mensahe. Puno ng pagsisisi. Sabi niya, gumuho ang kanyang buhay. Sabi niya, hindi raw ayon sa plano niya ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpangiti lang sa akin ng mapait. Hindi nga raw ayon sa plano niya, dahil ang planong binuo sa kasinungalingan ay bihira namang magtapos ayon sa inaasahan. Hindi ko sinasagot ang lahat ng mensahe niya. Hindi dahil gusto ko siyang pahirapan, kundi dahil alam kong kailangan panatilihin ang ilang distansya upang tuluyang gumaling ang sugat. Isang araw, nabalitaan ko na pinili ni Carlos na lumipat sa ibang bahay. Ibinenta niya iyon at nagsimulang mamuhay sa ibang lugar. Marahil para iwasan ang mga alaala. Marahil para iwasan ang pagkakasala. Ayoko nang malaman ng mga detalye. Ang alam ko, ayoko nang maging bahagi ng buhay na binuo sa mga lihim. Unti-unti, muli akong nag-focus sa aking trabaho. Ang proyektong naantala ay sa wakas ay nagpatuloy. Sinalubong ako ng aking mga kasamahan